Hatid na may kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, kagaling ay matatamasa. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Muna sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Lunas sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing. Happy healing morning sa ating mga kapatid mula sa loob at labas ng buong Pilipinas. Ikinagagalak ko pong ibahagi sa inyo na nakakaabot po ang Healing Galing hanggang sa kasulok-sulukan ng ating bansa at maging sa US of A sa Amerika, no? Kaya maray na aga sa mga kapatid natin sa Bicol, maayong aga sa mga taga Romblon, and happy healing morning po sa mga kapatid nating nagtatrabaho ng lubos-lubusan dyan sa Amerika, lalong-lalo na po sa mga taga Orange County, dyan po sa Los Angeles, California. Nalalaman po namin na malayo ang nararating ng ating programa dahil sa dami ng mga katanungan na ating natatanggap na kung saan-saan po nagmumula, no? Kaya naman sa pagtatapos po ng Season 4 ng Healing Galing dito sa TV5 ay bibigyan po natin ng kasagutan ang inyong mga hiling-hiling pahabol. Ito po yung mga katanungang hindi natin nasagot on air na pahabol nating sasagutin ngayong umaga para naman po makapagbahagi pa kami ng dagdag na kaalaman tungkol sa mga karamdamang itinampok natin dito sa season na ito. Unahin po natin ang feature natin tungkol po sa multiple breast cyst. Panoorin po natin ito. Isa sa mga nararanasang kondisyon ng mga ina ang breast cysts o mga bukol sa suso. Ang breast cyst ay resulta ng naipong fluid sa loob ng breast glands na mistulang mga maliliit na lobo ng tubig na maaring magkasabay na tumubo sa tigkabilang dibdib ng babae. Madaling nasasalat ang movable o nagagalaw na bukol na ito, lalo na sa panahon ng buwan ng dalaw. Maari ding lumikha ng nipple discharge ang kondisyong ito mula sa malinaw na tila tubig hanggang sa madilaw at maaring maging kulay brown ang lumalabas na discharge. Lumalaki at maaring dumami ang bukol na ito na karaniwan ang nagdudulot ng pananakit ng dibdib ng pasyente. Dahilan dito kaya't karaniwan ang ginagamitan ng pinong karayom upang matanggal ang fluid na laman ng bawat bukol na tumutubo. Gayunman ay maaring magpaulit-ulit ang pagtubo ng mga bukol kahit na isa-isa itong ina-aspirate gamit ang pinong karayom, kaya't paulit-ulit ring isinasagawa ang nasabing procedure. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na pinag-aaralan ng taglay ng mga lobes ng glandular tissue ng bawat dibdib ng babae na tila nakahanay ng mga talulot o petals ng bulaklak. Nahahati sa mas maliit na lobules sa mga lobes na siyang nagpo-produce ng gatas sa panahon ng pagdadalang tao ng babae at sa kanyang pagpapasuso sa isinilang na sanggol. Ang supporting tissue na nagbibigay ng hugis sa dibdib ng babae ay binubuo ng fatty tissue at connective tissue. Lahat ng mga bahaging ito ng suso ay focus ng pag-aaral na ginagawa ng mga eksperto kaugnay ng pagtubo ng breast cysts. Gayunman, hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa matukoy ng mga eksperto ang dahilan kung bakit tumutubo at nagpapabalik-balik ang breast cysts sa mga pasyente nito. At kaugnay po ng episode na ito, nagpadala po ng hiling-hiling pahabol sa pamagitan ng isang liham, si Jenny Lontok ng Angono, Rizal. At nandito po ang kanyang liham, Dear Dr. E. Marami pong salamat sa inyong programa at marami po akong natututunan.
Ang gusto ko lang pong ikonsulta ay kung ano po ba ang dapat kong gawin dahil meron po akong maliliit na bukol sa dibdib sa bandang kanan. Kumikirot po ito kasi. Sana po ay masagot niyo ang aking liham. Thank you and more power sa Hiling Galing. Regards, Jehi Lontok. Alam mo kapatid, kapag kumikirot ang day-day dito sa iyong liham ay sinabi mo na isang bahagi ng dibdib sa bandang kanan, kailangan aksyonan natin ito kaagad, lalo na kung ito ay sumusumpong sa panahon ng buwan ng dalaw. Karaniwan na ang mga bukil, bukol, damukol ay nararamdaman na kumikirot kapag ganyan. Iwasan na kaagad ang mga maaasim na pagkain na maaaring maka-aggravate sa kondisyong ito. Yung mga iced beverages, yung mga mabubutong gulay at maaasim na prutas na mabuto rin, mga iiwasan natin. Kasama yung mga preserved, yung mga acidic foods at mga mataas sa uric acid na mga pagkain. At sinishift natin ang diet ng pasyente na nagkakaproblema sa dibdib, sa pagtubo ng mga bukil, bukol, damukol sa pamagitan ng hydrating diet. Alkaline hydrating diet ang tawag natin doon. At kung may Hiling Galing oil ka, maaari mong ihaplos ng banayad doon sa bahagi ng dibdib, pabilog ng dibdib ang banayad na paghahaplos ng Hiling Galing oil at iwa-warm compress mo din before and after. And you will notice na lalambot, liliit at mawawala ang pagkirot ng dibdib na yon. Ngayon, makakatulong din ang ating herbal vitamins B1, B6, B12 sa ating natural na paraan ng operasyon para sa mga bukol sa dibdib. Sana ay nakatulong ang aking payo sa iyo, Jehi. At good luck, balitaan mo ako kung anong mangyayari. Alright? Magpapatuloy po ang Hiling Galing sa TV. Ito po ang Hiling Pahabol sa Facebook mula kay Joy Aspurias Locaberte. Iniindang karamdaman na infertility, isa sa katuparan ng paggaling sa tulong ni Dr. E. Ang Hiling Galing sa TV ay magbabalik, kaya dyan lang kayo, kapatid. Hiling Galing. Isang mahalagang paalala, ang Hiling Galing main office sa Novaliches ay bukas para sa regular free consultations. Lunes hanggang Linggo, alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon, maliban tuwing holidays. Maaari kayong tumawag sa aming hotline na 0921-445-0355 para sa inyong mga katanungan.